Hello guys, nandito na naman tayo. Syempre, good morning muna rito at good evening dyan. At eto, pag-usapan natin, no, guys, eto, no, napanood naman natin ito. Ito yung huling tanong nitong si Auntie Petra dito kay, anong pangalan itong sa witness, kay Kalilong, na kung ano daw bang masasabi niya about dito sa statement ni Inday Sayad sa pagbabanta, ito ba ay absolute threat or conditional? Pero anong sagot ni Anong sagot ni Kalilong? Sabi niya, absolute. Parang gano'n no? Okay. So ngayon, ganito guys. So napahiya itong si Auntie Petra. Alam nyo, ang katotohanan, guys, si Auntie Petra ay tumutulong na bilang sa paglo-lawyering. In short, itong pagiging hukom nitong hinayupak na tong si Auntie Petra, ibinabana niya at siya ay naglo-lawyering na kay Inday Sayad. At take note, hindi lang si Auntie Petra, kundi pati yung kanyang kapatid na isang siraulo pa, si Pia Madamdamin. Kasi nga, wala nang kapartner, wala na si Marco Tae, di ang kinuha na niyang partner talaga yung kapatid niya, di ba? So, pares na silang siraulo. Pero eto guys, no? Ang tanong, bakit niya kailangan mag-lawyering pa kay Inday Sayad kung magaling naman yung mga abogado? Ang sagot, di simple lang, ibig sabihin, mahina yung mga lawyers nitong si Inday Sayad. O di ba ga? Kasi kung magaling ang lawyers ni Inday Sayad, ba't ka pa mag-e-epal-epal diyang si, Auntie Petra? Ibig sabihin, hindi sila kontento sa pagko-cross-examine at sa talent at sa talino, no? Nitong mga abogado ni Inday Sayad. Kasi naman, paano ka naman makukontento, Auntie Petra? Feeling mo naman, super katalinuhan ka rin. Di ba? Super kagalingan. 'Di ba? Akala mo talagang ang galing-galing niya. Pinagyabang pa. Kesyo siya daw ay graduate ng Ateneo sa law school lang Ateneo, yung isa UP. What the heck? Kahit anong school pa ang pinanggalingan mo, grades ang basehan diyan. Pare-parehas lang naman ang turo yan. Ang pinagkaiba lang di yung mga tuition. Hindi pala kayo bobo, di ba? Ngayon, pag nagkuha kayo ng bar, grades ang pinagbabasehan dyan. Kung ikaw ba ay matalino o hindi. Pero sa katulad dito sa si Kawatano, no? Kita mo naman, itong magkapatid dito. Pero very obvious, guys, na sila ay naglo-lawyering na. Kasi nga, hindi kaya nitong abogado ni Sayad. Magpadala ba naman ng mga OJT? Di ba? Sinunog lang. Sinunog ng isang seasoned lawyer. Ito si seasoned lawyer ito. Seasoned lawyer, di ba? Lawyer ito ni Miss Tapia aka Manay Lolit. Kaya seasoned lawyer naman si OJT. Anong pangalan ito? Kaya gusto ko nang kalimutan yung apelyido nito No? Narbasa pa naman yung apelyido yung lolo nito, magaling yun. Yung lolo yun. Yung apo, latak. So guys, sa madaling salita, naglo-lawyering na si Auntie Petra tsaka itong si Pia Madamdamin kasi nga hindi kaya. Hindi kaya nitong si OJT. Ikaw ba naman, OJT ka ba naman? Sumalang ka, labanan mo isang season. Di ba? Wala talaga, kakainin ka talaga ng buhay. Ito talaga ang literal na kinain ng buhay. Di ba? So, kaya yan, naglo-lawyering na. Hala, subukan ninyo. Huwag ninyo i-lawyering si Inday Sayad. Babatuin kayo ng laptop nun. Malamang magkaubusan ng laptop nito sa Power Mac. Mukhang MacBook pa yung ibabato sa inyo, Sosyal! Pero ito, speaking of Pia Madamdamin, paano ko sinabing ito ay senadorang bobo? Okay, ganito yan. Simple-simple, Judge sila, senator judge, okay? So, ibig sabihin, itong 21 na nandun sa plenaryo, ano sila? Dapat sila ay pantay-pantay, except
Except sa presiding officer kasi siya ang presiding officer eh. So ibig sabihin lahat sila ay pantay bilang mga hukom. Okay? Individual, ang boto nila, hindi naman pangkalatan, individual ang boto nila, di ba? So ngayon, eto yon. Bakit ko sinabing napakabobo nito ni Pia Madamdamin? Napakabobo na, napakayabang pa. Ibig sabihin, nagyayabang pa, UP daw siya. Tapos UP, ganyan ang asta, ganyan kakabobo. Bakit ko sinabing bobo? Isipin ninyo ha. Pinangaralan niya. Pinagsabihan niya na ganito ang dapat mong gawin at ito ang hindi mo dapat gawin. Si Senator Risa Hontiveros o Senator Judge Risa Hontiveros. Isipin mo, tinuturuan niya at nile-lecturean pa. Mali naman yung sinasabi, di ba? Ang ibig kong sabihin dito, hindi porke ikaw ay abogado, yung isa ay hindi abogado, hindi kayo pantay. Alalahanin ninyo, parehas kayong senador, parehas kayong senator judges, no? So, pantay kayo. At bakit mo pagsasabihan, uutusan, tuturuan at mag-iinarte ka? Pabayaan mo siya. May ano yun eh, may, anong tawag rito? Independent. Ayun, Tagalog. Independent siya. As a senator judge na katulad mo rin. Parehas kayo. Ang tanong ko, sa Supreme Court, nangyayari ba dyan yung mga nasa korte? Sa Supreme Court ba yung isang judge, sinasabihan niya yung kapwa niya judge at pinapangaralan kung halimbawa, dahil magkaiba kayo ng pananaw, magkaiba kayo ng prinsipyo at magkaiba kayo ng pangintindi, pinagsasabihan ba? Ang tibay ng mukha mo, no? Parehas lang naman kayo. Yung presiding officer, pwedeng suggest o mag-correct. Pero ikaw, wala kang karapatan. Pia Madamdamin, sadyang tanga ka lang. No, sadyang bobo ka lang. Sipin mo, iko-correct mo yung kapwa mo, judge. Ang tanga mo. Di ba? Saka anong pakialam mo doon? Judge din yun. Parehas lang kayong judge. Ngayon, nagyayabang ka, hinihika ka namang hinayupa ka. Alam mo guys, sa totoo lang, hindi ko alam kung ito ninenervyos sa tuwing tatayo. Wala tong walang confidence, hindi to confidence sa sarili niya, no? Kasi ninenervyos, nangangatal, inahapo, hinihika. Alam niyo yun, ito yung mga senyales kapag hindi ka sigurado sa sarili mo, sa ipagsasabi mo, at punong-puno ka ng kabagan yan. Alam niyo kung bakit? Hindi niyo ba naobserbahan? Hindi naman siya dati ganyan eh. Pag nagsasalita yan sa debate dyan sa plenary, hindi yan ganyan. Nagtaka nga ako, nagkaganyan yan. Ngayon, ibig sabihin, ito ay kinakabahan, ninenervyos at hindi sigurado sa mga pinagsasasabi niya. Sa madaling salita, mas lamang yung mga kasinungalingang itinatago niya at gusto niyang ilabas kasi kabado. Di ba? Tatanga-tanga putik na yan. Tapos, kung makapagsalita kay Senator Risa, what the heck? Baka akala mo naman, subukan mo sa susunod na election, kala mo mananalo ka pang hinayupa ka. Alalahanin mo, ang bumoto lang sa'yo, kaya ka nadala mga loyalista. Pinangampanya ka naming hinayupa ka. Pia Madamdamin, ngayon tablado ka na. Kayong dalawa ng kapatid mo dahil parehas kayong sira ulo. No? Parehas kayong walang kakwenta-kwenta, no? Nakakahiya sa inyong tatay, what the heck? Parang isa na lang yung mata yung Cayetano, si Linon lang. Kaya yun, itong dalawang lawyer ni Inday Sayad. Kaya ngayon, ilan yung lawyer ni Sayad? 16. Ngayon po ay 18 na. May additional na 2. Buti nga, nawala si Marco Tay. Kung nagkataon, 3 pa yan Magiging 19 yan, di ba ga? Kaya buti na lang, 18 na lang. What the heck? So, yan. Mga didilis, yung mga abogado ni Sayad, tatanga-tanga. At hindi na kaya tinutulungan na ng 2. Yun lang. Sa mga bobong didilis at may side dyan na nyo, ang tatay nyo ay preso, ang BP nyo ay bobo. Manatili kayo mga bobo at may side sapagkat ang may side ay lagi high blood. Bye!